mas paborin mo namin ito ulan, ay mga pagbulang nito. Pwede treatment sila ng pagpapit. Ay hindi ka nagpa-apit ko sa ulan. Sari ko da, basa ka mo? Okay. Tumatin sila sa pulong sa mga. Kabihan ng Biblia, kasahon niyo siya sa Roma City. 4 hasta 8. Roma City 4 hasta 7. Roma City 4. Subong man mga kauturan ko, kamo napatay sa kasuguan paagi sa lawas ni Kristo. Agod nga mangin iya kamo, siya nga nabanhaw, agod nga makapamunga kita nga sa Diyos. 5. Saan nagkakabuhi kita sa unod, ang manasala nga mga balatyagon nga gitpainit sa kasuguan, nagpanghikot sa aton nga mabahin sa pagpamunga nga sa kamatayon. 6. Apang karon na hilway kita sa kasuguan, nga patay sa sablong naghigot sa aton, agod nga nag-alagad kita sa bagong kabuhi sa Espiritu, kag hindi sa daan nga nasulat nga kasuguan. 7. Yan ano bala ang aton isiling? Sa bala ang kasuguan? Malayo na! Apang wala ko kung tani makakilala si Sala, kung hindi tungod sa kasuguan. Wala ko kung tani makakilala sa paghangkon, kung ang kasuguan wala magsiling. Dili ka maghangkon. 8. Apang ang sala sang nakita sing kagayunan sa sugo, nagpanghikot sa akon sa tanan nga bagay sang paghampon sa walay kasuguan, ang sala patay. Kumain na rin yun, Diyos sa gananan, napray kami. Ikaw mabuhay sa amin. Ikaw man yung gayo. Ikaw resolve siyang problem. Ikaw man ang Diyos na manluluwas. Ikaw ang Diyos na nag-protection sa amin. Pag mag-aabot ang problema, gamatay sa temptations, ikaw ang nag-comfort sa amin. Ikaw ang nagalipay sa amin. Galanyaw ka, kay bangod ang kalibutan subong ara sa hindi maayong tendangan, pero kami ara sa imo idalom sa pag-inako. Salamat, dumduma sila, dumduma kami ka mga wala kini, na before man ikaw mag-aabot, sila man makadamag sa imo. Salamat, sa ngalan ni Lord Jesus, gampo kami. Amen. Magapungkok. Si Apostol Pablo, nagahamba na lungod sa kasuguan kag sa bugan. Iba ang kautusan, iba ang biyaya. So, ang tinutulong ni Pablo para malaman ng mga Kristiyano, hindi para sa kalaman ng mga hindi tumanggap kay Kristo, kundi sa tumanggap kay Kristo, sa nagpabautismo kay Kristo, na kanyang binabanggit ang kaibahan ng kautusan at ng biyaya. Ang kautusan ay nagbubunga ng kamatayan. Ngunit ang biyaya ay nagbubunga ng walang hanggan. Ang kautusan ay siyang nagpapainit ng ating mga nasa ng laman. Lust of the flesh. Ang kautusan, yung law, yun ang nagpapainit upang ating labagin ang kautusan. Ang sumunod sa ilalim ng kautusan, dapat sundin ang 10 utos. Lumabag isa, labag lahat. At ang umaasa sa ilalim ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Dahil nasusulat
Walang sino man pinaging matuwid sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng panampalataya. Ang panampalataya ay sa ilalim ng biyaya. At ang biyaya niya sa awa ng Diyos, sa mercy, tsaka sa buhay na walang hanggan. Kaya sabi nga, dahil sa kautusan at kasalanan, tayo na namatay dahil tayo sumusunod sa nasa ng ating laman. Siya nagpapainit upang ating labagin ang kautusan. Ang kautusan mismo ay kay Pablo. At ang sasabi nga, dahil naman sa na tradisyon, hindi lang tradisyon, kalikasan. Na tao, habang siya nabubuhay sa mundo, nasa ilalim siya ng kautusan. Nakatalit siya sa kautusan. Bilanggo siya sa kautusan. Pero sino nga tao ito? Sinasabi ko sa mga nakakaalam ng kautusan. Sa mga tuwid, ang hindi ito tumutukoy sa hindi nakakaalam. Basahin mo nga si Girono. Malagala pala kamo makaibalo na mga kauturan ay nag-aambal ako sa mga kabalo sa kasiguan. Kaya nag-aambal ako sa mga nakaibalo sa kasiguan. Nag-aambal ako sa mga nakaibalo sa kasiguan. Ang kasiguan may kagamhanan sa tao nga nilakabuhi lamang siya. Okay? Dito? Samo ang babae nga nakasal. Okay na. Ito'y ang patungkulan ni Pablo sa nakakaalam ng kautusan. Eh paano? Kung di alam ng taong kautusan, eh hindi ito pa sa kanya. Sa mga tuwid, ang kautusan na may kapangyarihan sa tao habang siya'y nabubuhay. Sino ang tinutukoy? Ang tinutukoy ay ang mga Israelita. Dahil ang kautusan ay ginawa ng Diyos para sa mga Israelita. Basahin mo. Exodo 20, versikulo 1, 2. Alang Diyos ang gamas sinitanan nga pulong nga nagasilin. Ako ang Ginoo nga imo Diyos nga gugwa sa imo ika sa tuta sa Egipto. Sa balay sa ulit na. Vietnam. Siguro magbakit kami. Ayon sa Exodo, na itong mga kautusan ay para sa mga lumabas o pinalaya sa pagkagalipin sa Ehipto. Sino sila? Sa mga tuwid, mga Israelita. So ang kautusan ay para sa Israelita. Kailan nila tinanggap ang kautusan nang lumabas sila sa Ehipto? Paglabas nila sa Ehipto, pinaakyat ng Panginoon si Moses sa bundok ng Sinai at tinanggap niya ang kapayagan ng kautusan. Para kanino? Para sa mga Israelita. Hindi para sa lahat ng tao sa mundo. So, tinutukoy, ang Roma City ay pinapatungkol niya sa mga Israelita. Nakakaalam ng kautusan. Ngunit, may binanggit naman siyang iba. Mayroong
mga Hudyo na espiritual. Itong mga Hudyo na espiritual, ito naman ay tumutukol sa iglesia. Iglesia na may banal na espiritu. Anong sasabi? Sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 29. Siya Hudyo, kung sa sulod, amo siya. Agang aton nga circumcision, among sa pinipusod. Okay. At hindi sa? Ang sa espiritu, ang hindi sa litra. Okay. May Hudyo sa loob. Ang tinutukoy, ang kaluluwa. Ang ating kaluluwa ay inikilala ni Apostol Pablo na ito'y Hudyo sa loob. Na ang naglinis ng ating puso ay ang Holy Ghost and Fire. Ang banal na apoy ng Panginoon na dumating sa atin, yun ang naglinis. At tayo, ang mga Hudyo sa Espiritu. Anong sinasabi ng Biblia? Na ang kautusan ay para sa mga Hudyo. Sila'y nakatali sa kautusan. Hindi sila pwedeng makataka sa kautusan. Pag sinabi huwag kang pumatay, huwag pumatay. Pag sinabi huwag mag-commit adultery, huwag mag-commit adultery. Kapag sinabi na magkaroon sila ng Sabat, dapat magkaroon ng Sabat. So ang Sabat, hindi para sa lahat ng tao. Ang tricky, ganito. Ang doktrina na kapag bayan ng Diyos, tao ng Diyos, para sa Kanya ang kautusan. Hindi, mali yan. Tricky yan. Ang Israel, bayan ng Diyos sa Lumang Tipan. Ang Iglesia, bayan ng Diyos sa Bagong Tipan. Ang bayan ng Diyos sa Bagong Tipan ay sa biyaya. At wala sa kautusan. Dahil ang kautusan ay para sa mga Israelita. Sa bayan na literal na nanggaling kay Abraham ayon sa laman. Kaya ito pakinggan nyo. Exodo 31, 16. Busa bantayan sa katawan sa Israel. Busa bantayan, kaya bantayan ng bayan ng Israel. Ang inugpaway sa Ang pagtuman. nagpaway ang Sabat. Ano daw? Sa pagtuman. Sa pagtumang Sa inugpaway. sang kapahingaan. Para kanino? Ang nagtuman? Kanino dapat, sino dapat sumunod? Mga Israelita. Hindi mga hindi. Amen. Dito. Sa bugos nilang mga kaliwatan. Sa buong lahi. Lahi ng ano? Ng Israel. Hindi lahi ng mga hindi. Sobong nga katipan nga Sobong dayon. nga katipan na dayon. Oh? Tanda ini sa kagyapon sa tuwa nako. Tanda, tatak. Palatandaan sa gitna ng Israel at ng Diyos, tatak. Ano ang Sabat? Tatak. Yung kapahingaan. Ano itong tatak? Ito'y tanda sa Diyos at sa mga Israelita. At sa katawan sa Israel. Kita mo katawan ng Israel?
nga sa amon sa adlaw nga ginimo sa Ginoo. Okay. Sa mga tuwid, ang kautosan para sa mga Israelita, hindi para sa mga hindi. Okay? Naintindihan nyo? Amen. Ngayon, ito naman ang sinasabi ni Apostol Pablo. Mayroong tinatawag sa unang kapanganakan. Ang unang kapanganakan, laman. Ang unang kapanganakan ay makasanlibutan. Sa unang kapanganakan, binhi ng ating Ama na mamatay, na bubulok. At ang binhi nito ay taglay natin, sa binhi nito, taglay natin ang espiritu ng sanlibutan. Ang espiritu ng sanlibutan ay makasanlibutan. Dahil pinanganak sa laman ay laman nga. At ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu nga. Kaya kailangan ang tao may panganak muli sa espiritu. Sino ang pinagsasabihan ng Panginoon? Yung si Nicodemo na siyang guro ng mga Hudyo. So kahit Hudyo siya, dapat may panganak sa muli. You must be born again. Ang word na you must be born again, kailangan na may panganak kayong muli. Hindi sana may panganak kayo sa muli. Ano sana? Kundi, obligado ang lahat na may panganak sa muli. Sa ano? Sa tubig at sa espiritu. Kailangan yan. Hudyo man siya, Gentile man siya, Grego man siya, lahat kailangan may panganak sa muli. Para sa ano? Sa kaharian ng Diyos. Ikalawang kapanganakan. Ngunit sa unang kapanganakan, ang ating ang kautusan ng laman, nasa ng laman, ay nagpapainit sa ating nasa upang gawin natin ang mga gawa ng laman na nagbubunga sa kamatayan. Ngunit sabi niya, salamat sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo, namatay tayo sa kautusan. Bakit? Dahil itinuturing na ang kautusan ay pinakamister ng tao. Dahil sumusunod tayo sa mga gawa ng sanlibutan. Ngunit, si Kristo galing sa langit, bumaba, nagkatawang tao, upang may pago sa krus, upang tayo tubusin sa kasalanan. Sa mga tuwid, ang kautusan na matay sa kamatayan ni Kristo. Kailan ipinanganak si Kristo? Kailan namatay si Kristo? Ang sagot sa ilalim ng kautusan. Sa Galatia 4, versikulo 4. Wasto. Apang sa pag-abot sa kabuusan sintiyon, gipadahas ang Diyos ang anak na natao sa babay, natao sa idalom sa kasubuan. Okay, tamo. Si Kristo pinanganak sa ilalim ng kautusan. Hindi siya pinanganak sa ilalim ng bagong tipan. Mali ang aral na yan. Dahil ang kasulatan nagsasabi na matay si Kristo o ay pinanganak si Kristo sa ilalim ng kautusan. Dapat mamatay din siya sa ilalim ng kautusan. Dahil ganyan kamatayan ay kabayaran ng kasalanan sa ilalim ng kautusan. Kaya na ipinanganak siya, namatay siya sa ilalim ng kautusan. Ha?
ang ating Panginoon Isus. Sabi ng aking dugo ng bagong tipan, na siya naglinis ng ating kasalanan. May pabasa ko na, brother, sandpon. Number 2. Oh. Visible union. The bride of Christ. Scientifically proved, every move you make is recorded. Ayon sa siyensya, nagpapatunay na ang bawat kilos natin. Ano? Recorded. Nakarecord. Bawat kilos natin. Nakarecord. They prove that, remember, television. Kagaya sa television. Television doesn't manufacture the picture. Hindi nagahimo picture ang television. You are the picture. Kita yung picture. Ang ginapicturan, kita yan. Kaya so, ipasa to sa television. Makita, anong nakita? Ang ginapicturan. Just transmits what you are doing. Inilipat lang yun. Parang video cam. Parang tama yung kinakamerahan, pinipicturan. So a channel. When you move your finger, that move goes around the world. Ang yung daliri, hinuli yun ng kamera. Tapos ipasok yun sa LCD. Yung picture na yan. Every time you put on a dress, sa bawat oras, kung ano ang sinusuot mong damit, your looks goes around the world. Makikita yun sa buong mundo. Goes on record. Ayun ay naka-record. Every thought Ang bawat kaisipan that goes through your mind na papasok sa ating kaisipan, is on a record. naka-record din. Kaya mag-ingat tayo sa ating kaisip. Ayaw ng God ang malisya. Ayaw ng God ang manghinala. Gusto ang ating kaisipan malinis. Dahil ang ating kaisipan at ang puso ay binautismuhan ng banal na apoy upang sundugin ang mga karamihan ng ating kaisipan at ng ating puso. Someday, the record Malang-araw ang naka-record, is going to quit playing. ito'y hinto na. Ito'y hinto na siyempre. Patay ng tao, hinto na. Pinapanood ka. Habang buhay ka, pinapanood ka. Pero pagkatapos ng patay na, wala na. Hinto na. Pag hinto, ito yung mga taong patay. Pero may video pa. Malang araw, i-play ang video, makikita. Noong buhay pa siya. Pero pag patay mo na, pinto mo na. Pinto na ang video. Wala na. Going to be put in the album. Okay, anong album? Para yung, kasi noon, wala pang mga digital na, wala pa yan. Wala pang mga, yung cellphone na yan, kung anong pa kaya. Nilalagay sa album. Para bang pelikula, nilalagay sa pelikula. Then at the judgment, At sa araw ng paghukom, going to come back. ito'y babalik. Anong babalik? Ang ginawa natin, babalik. Ang means na doon sa memory, ipapalabas mo na yan. There you stand, bob hair. Okay. Halimbawa, ang mga babae, ang kanyang buhok, bob hair. Claiming to be a Christian. Na umaangkin na Kristiyano. Stand with thoughts in your mind Tatayo ka sa iyong kaisipan, iyong inisip sa iyong kaisipan, against the word. laban sa salita. Ibig sabihin ng iyong kaisipan, pag laban sa salita, iyon ay tatayo ka para hatulan ka doon. Dahil sa inisip mo, hindi tama. You can't hide it. Hindi mo ito may tatago. Paano may tago? Dahil nga nakarecord. Anong sinabi ng
mayaman kay Abraham, ipadala mo sila sa Ro para ako'y tulungan sa hanap na nagablag nito, sa alam nito. Sinabi ni Abraham, anak, alalahanin mo ng buhay ka pa, lahat ng kalayawan, iyon ang iyong ginagawa. At itong si Lazaro ay mga pagdudurusa. Kaya sabi niya, ikaw ay magdurusa na diyan, at itong si Lazaro inaaliw dito. Ay sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo. Aba, senterno pa lang siya. Ang alaala niya nandiyan pa rin. Yung alaala na umuusig sa kanya, nagpapahirap ng kanyang damdamin. Hindi damdamin ng katawang lupa, damdamin ng kanyang kaluluwa. Sapagkat kung ang tao mamatay, siya Kristiyano hindi magsusuot siya ng panibagong katawan na tinatawag theophany body. Theophany body na hindi naintindihan ng ibang religion. Theophany body na mga aral na malalalim at hindi panggatas. Kausapin mo sila, hindi interesado sa malalalim. Ang gusto nila pangbata, panggatas kasi bibi pa sila sa panampalataya. Kahit gaano pa sila katagal, matanda na kulakol na sa tandaan, sa paglilingkod. Itutuloy pa rin siyang bata sapagkat ang aral nila ay pangbata. Gatas. Ano sinabi ni Abraham? Anak, alalahanin mo. Oo, ang kanyang memorya nandiyan pa rin. Ang kanyang kaisipan nandiyan pa rin. Ang kaisipan wala sa utak, kundi nasa espiritu ng tao. Sige brother, dahil tuloy mong design. Remember, television, science even knows that's true. Okay, ang science, sabi nga, television yun, science nag-approve, napapatunan. When this is recorded at the day of the judgment, kita mo, ito'y naka-record. At sa araw ng paghukom, that same thought that you were having will be coming right back. Yung pa rin kaisipan, babalik. Ipapakita sa iyo, ipaparinig sa iyo, itong ginawa mo, ito ang mga inisip mo. Narinig mo katotohanan, hindi mo ginawa, iba pang inisip mo, iba pang ginawa mo. Kaya nga, yung uod na hindi na mamatay, sa interno, yun ang mga inisip ng tao. Pabalik-balik siya na yun, hindi mamatay yun. Hanggang sa araw ng paghukom, hindi na mamatay yun. At yun ang batayan ng paghukom sa kanya. See, brother? No. Now the soul of a man is not the body of man. Ito, ang kaluluwa ng tao, hindi ang katawan ng tao. It is the soul. Ito ay ang kaluluwa. Soul is something Ang kaluluwa ay isang bagay that is na siyang the nature of the ang spirit. kalikasan ng Espiritu. When the nature of a man, Kung ang kalikasan ng tao, when he said, kung sinabi niya, we are dead, tayo patay. the scripture Ang kasulatan, tells us nagsasabi sa atin, we are dead. tayong mga patay. And our lives Ang are ating buhay, mga buhay, hid in God nakatago sa Diyos through Christ, sa pamagitan ni Kristo. sealed by the Holy Spirit. At yatakan ng Espiritu Santo. Now, Ngayon, wasn't your body died? hindi ang katawan mo ang patay, tutukol dito. Ang kaluluwa na kagasala ay mamamatay. So hindi katawang lupa ang tutukoy. Ang tutukoy kaluluwa. Dalawa kasi ang pwede mamatay. Katawan, kaluluwa. Pero sa unang kamatayan, kaluluwa. Buhay pa siya, patay na. Ang katawan niya, hindi tinutukoy. Kapag mamatay ang katawan, dahil wala nang hininga ng buhay. Pero ang kaluluwa ay namamatay kung siya
ay makasalanan. Sige. It wasn't your spirit Hindi died. ang espiritu mo ang namatay. It was the nature of your Ang spirit died. kalikasan ng iyong espiritu ang namatay. The nature, Ang kalikasan which is na siyang the soul. kaluluwa. Sige. The nature of your soul is God. Ang kalikasan ng iyong kaluluwa ay Diyos. Kung ganon, kung ang espiritu may kalikasan, ang kaluluwa ay may kalikasan din. Ang kalikasan ng espiritu ay ang kaluluwa. Ngunit ang kalikasan ng ating kaluluwa ay ang Diyos. Sige. If you are born Kung again, ipinanganak tayo muli. Sige. if it is not, Kung hindi tayo pinanganak, it is of the world. ang ating ang kalikasan ng ating kaluluwa ay ang sanlibutan. See? Anything that begins has to end. Ang lahat ng bagay na may pasimula ay may katapusan. Then your life begins. When you were Ang born, ating buhay ay nagsimula God breathed the breath of life ng hiningaan ng Diyos, ng hininga ng buhay ang ating ilong. into your nostrils. You became a living soul. Tayo naging buhay na kaluluwa. Okay? Okay? Sa mga tuwid, kailangan tayo maborn again. Kapag maborn again tayo, nakay-Kristo tayo. Kung nakay-Kristo tayo, magbubunga tayo ng panibagong kalikasan. Tungo sa buhay. Yan ay kapag nakay-Kristo tayo. Sa mga tuwid, ang step patungo kay Kristo, una, panampalataya. Ang panampalataya ay sa pamamagitan ng pakikinig. So dapat kayo makinig. Dahil kung wala kayo dito, paano kayo makinig? Dahil mayroon talagang kaloob sa pag-apostol, evangelista, pastor, guro, at propeta. Yun kaloob. Dapat makinig kayo. Now, at ang pakikinig sa pamamagitan ni Kristo, sa salita ni Kristo. At kung tayo nakikinig at sumampalataya, kailangan pabautismo sa pangalan ng Panginoon Diyos. Hindi sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, na nagpasimula niyan ay ang mga obispo ng Romano Katoliko na ginaya ng mga Trinitarian. So ang bautismo na sinasabi ng Biblia, bautismo sa pangalan ni Lord Jesus Christ. Bago magpabautismo, kailangan magsisi muna. Hindi pwede ang bautismo na hindi magsisisi. Ano ang pagsisisi? Talikuran ang luma na ugali. Talikuran ang ating kasalanan. At kung mapabautismo tayo sa ngalan ng Panginoon Diyos, ano ang ating mapapala? Mapapatawad ang ating kasalanan. Kaya hindi napabautismo sa pangalan ni Jesus. Mabay sila. Matapat sa relihiyon nila. Palagi silang dumadalangin. At palagi silang pupuri sa Diyos. Pero makasalanan sila. Dahil hindi napatawad ang kasalanan. At ano ito? Mamamatay sila makasalanan sa nagtungo, sa impyerno. Bakit? Mayroon bang makasalanan makapasok sa langit? Wala. Kaya kailangan buhay pa, magpabautismo na sa pangalan ng Panginoon Diyos. Pagkatapos maglilingkod siya. Dahil pinanganak kayo sa Espiritu ng Diyos, pinanganak kayo sa Espiritu ng Panginoon, taglayin natin ang kalikasan ng Diyos. Mababait na tayo. Ano yan? Mapagpigil na. Mapagkumbaba na. Hindi na tayo mapagmalaki. Hindi tayo mapagmataas. Hindi tayo irritable. Tayo ay may kalikasan ni Kristo. So we can be thankful as pilgrims like Abraham. Nagpasalamat tayo bilang manlalakbay, kagaya ni Abraham na umasa panampalataya. Separated ourselves from the things of the world. Ibukod natin ang ating sarili sa mga bagay na sa libutan. Bumukod ka dyan. May pista sila. Bumukod ka. Amen. Hallelujah. May sa pula, sa puti. Sumigaw ka dito doon. Huwag ka doon. Dito ka sa church. Sumigaw ka ng praise the Lord. Pumuli sa Diyos. Pumigaw ka sa Diyos.
tayo pa sumamba sa ating Diyos. Amen. Tinanggap natin ang Espiritu Santo. Tinanggap natin ang bautismo ng Lupon. Tinanggap nila ang Espiritu ng Manok. Pero wala naman silang, hindi nila gusto yun. May isang Espiritu lang na makapangyarihan na umaalipin sa kanila. Na dati yun din ang umaalipin sa atin. Pero ngayon ang umaalipin sa atin ay si Lord Jesus Christ. Obligado tayo sumunod sa Kanya. As the brother Nelson. God has separated us from all the dead religion. Ano ba ito? Pakinggan nyo. Tayo inihiwalay ng Diyos. Sino naghiwalay sa atin? Ang Diyos. Saan tayo inihiwalay? Sa patay na relihiyon. May relihiyon ba ng patay? Hindi malang makapag-siya. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang relihiyon na yun ay patay. May mga hintay, ayaw nila na maingay. Pag walang ingay, patay. Sabi ng Panginoon, mag-separate kayo, bumukod sa mga reliyong patay. Sumunod kayo. Kung tuloy pa rin kayo dyan, hindi rin dyan sunod. Tagalabag tayo. Kaya sinasabi, bumukod kayo sa mga reliyong patay. Ang iglesia na walang Holy Ghost, patay. Ang iglesia na walang mensahe, patay. Bumukod kayo sa iglesia na walang mensahe. Mag-separate sa iglesia na may dagdag, may bawas ang aral, na may sariling interpretasyon. Lumabas kayo dyan dahil ano yun? Patay na reliyon. Ang Diyos hindi Diyos na mapatay. Siya Diyos na mabuhay. Dati tayo patay, tayo binuhay ngayon. Nag-ahopo kasama ni Kristo. Sa mga langit na dako, kasama si Kristo. Ngayon buhay tayo. Tayo hindi na kagaya sa mga batong patay. Buhay tayo. Sabi ang Panginoon, kung wala magpupuri sa akin, ang mga bato, bibigyan ko ng hininga para pumuri sa akin. Kaya mga taong itong reliyon na sinasabi ng Diyos, naglilingkod sa Diyos, nakakahiya sa Diyos. Dahil patay, mabuti pa ang bato, bibigyan ng Diyos para pumuri. Kaya hindi tayo magpapatalo sa bato. Dahil tayo hinahanap ng Diyos na tunay na tagasamba. Ang brother. You are the pure, virtuous, sinless bride of the Son of the living God. Kayo ay puro at walang kasalanan nobya ni Kristo. Ano kayo? Wala kayong kasalanan. Sinless. Pure. Pero may boss, may dagdag, hindi naman kayo pure. Kailangan pulong salita. Para ituloy tayo pure na bride ng Panginoon. Every man and woman bawat lalaking babae that's born of the Spirit of God, ay pinanganak sa Espiritu ng Diyos, washed in the blood of Jesus Christ, ay nilinis, hinugasan ng dugo ni Kristo. believes every word of God. At nabuhay sa bawat salita ng Diyos, ang taong nilang mabubuhay sa pagkain para sa ating laman. Kailangan niya ang bawat salita ng Diyos. Ano yun? Revelation. Hindi lang basta salita ng Diyos. Revelation na pinahayag sa kanilang kug na propeta. Doon tayo mabubuhay. Kapag hindi sinabi ng propeta,
Hindi ka mabubuhay doon. Mamamatay ka doon. Lason yan. Kaya ang mga aral ng religion, ang mga aral ng mga iglesia, tinutuloy yung mga lason. Nakakamatay ng kaluluwa. Kaya sabi pa, bumukod kayo sa kanila. Dahil meron tayong sariwa pagkain. Itong mga liwagan na pahayag sa 7 tatak. Hindi nila ito alam kasi hindi naman pagkain ito para sa kanila. Para ito sa iyo. Para ito sa akin. Ang sinabi tayo nilinis ng dugo ng Panginoon. Alam niyo ba yung sabihin na linis? Naging santo tayo. Naging santo, anong santo? Banal. Paano naging banal? Sa dugo ni Kristo. Santo, banal. Sa anong paraan? Sa dugo ni Kristo. Tayo buhay ng mga santo. Ano yung sabihin? Banal. Templo ng Diyos. Si Lazaro, Pedro, mga santo sila sa kanyang panahon. Patay ang katawang lupa, pero buhay na buhay sa harapan ng Diyos. Dahil mga santo, walang kamatayan. Tayo ganoon. Ang kamatayan sa laman, ituturing lamang na tulog tayo. At pagdating ng Panginoon, ginising tayo isa-isa. Mabubuhay tayo sa harapan ng Panginoon. Tayo manatili kasama niya. Sasama tayo sa walang katapusan. Tayo buhay na santo. Hindi tayo ribulto. Tayo mga santo. Siya, brother? Stands as though you never sinned at Ang the first place. nakatalo, paiya lang na hindi kayo nagkasala. See? You are perfect. Ika'y sakdal. Amen. Ganun ang sumisabi sa sakdal. Ang Diyos ay sabi, kayo ay sakdal. Tayo ay sakdal. Pakinggan nyo, huwag na kayo mag-isip ng masama sa isip nyo. Paano kaya? Huwag nyo mo, kayo. O sige. The blood of Jesus Christ Hindi. You never what? never sinned at the first place. Hindi kayo nagkasala mula sa pasimula. Ibig sabihin, na hindi pa tayo na born again, nagkakasala tayo, pero hindi tinutuloy pa yung kasalanan. Yun ay tinutuloy na kap lamang tayo. Pero sa harapan ng Diyos, bago nagkaroon ng mundo, bago tayo pinanganak, tayo ay sakdal na sa kanyang harapan. Sing. You are perfect. You are perfect. Brad, my word diyan. Word, balik mo sa word. Diyan siya nasa word na. My word diyan. Believes every word. Ano yun? Bawat kaya kailangan, bawat salita. Paniwala nyo! Huwag kayo mag-reklamo. Huwag na kayo magtatanong bakit ganito, ganito, ganoon. Basta maniwala na lang kayo sa bawat salita ng Diyos. Kaya yung sinabi, maniwala na kayo. Si Lord na magpapaunawa sa inyo. Ngunit ang iglesia, matapak, mabait, mga matuwid, banal. Pero kung hindi sila katalo sa bawat salita ng Diyos, hindi sila ituturing na perfecto na iglesia. Hindi sila ituturing na kasama natin. Kailangan ng susi pala. Kailangan tumayo ka sa bawat salita ng Diyos. Yun ang kriteria ng Panginoon. Hallelujah. Kahit gaano kabuti magsalita, kahit foreigner pa yun, kundi ayon sa bawat salita ng Diyos, layuan niyo yan. Yun ay lason sa inyong kaluluwa. Ang bawat iglesia na hindi nagsasalita ng puro at buong salita at bawat salita, lumayo kayo sa inyo. Tumayo ang bansa. Hallelujah. Ama mga kapangyarihan, piyapuri ka namin. Napasalamatan ka namin. Dalayaw sa tiyak ng gaulan.
Pero kamot ka di puson, ginulanan sa imo pulong. Ginulanan sa imo Espiritu Santo. Hallelujah! Kag mga buhay kami sa imo tumangon. Doon sila, doon kami. Dahil yaw kami sa pagpauli nila. Ikaw ang pagkamayo sa ngalan ni Lord Jesus. Lampo. Amen.